Halos bawat bahay ng Katoliko ay may maliit na bote ng banal na tubig. Marahil ay nakatak sa isang drawer o nakaupo sa isang istante. Ngunit talagang ginagamit mo ba ito? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang karamihan sa mga naniniwala, mga taong malalim at matatag na pananampalataya, ay hindi sinasadya na nawawala sa pinakamalalim na kapangyarihang espiritual? Mayroong isang kritikal, madalas na hindi napapansin na babala mula sa San Padre Pio, isang babala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga nagpapanatili ng mapalad na sakrament na ito sa kanilang mga tahanan, ngunit nabigo na gamitin ito tulad ng inilaan ng langit. Ang nag-iisang babala na ito na naintindihan ay maaaring ganap na ibahin ang anyo ng espiritual na proteksyon sa paligid mo at sa iyong mga mahal sa buhay. Naramdaman mo na ba ito? Isang hindi maipaliwanag na pagigting na tumatakbo sa iyong bahay tulad ng isang mabibigat na kumot. Patuloy na mga paghihirap na tila nag-spring mula sa wala, na derailing ang iyong kapayapaan. Ang mga gabi na puno ng hindi mapakali na paghuhugas at pag-on, o isang hindi malinaw, hindi mapakali na pakiramdam sa iyong gut na hindi mo lamang maipaliwanag. Ang mga ito ay maaaring hindi mga random na pangyayari. Maaari silang maging banayad na mga palatandaan na ang iyong espiritual na sandata, ang iyong espiritual na proteksyon, ay hindi kasing lakas ng maaari. Ang katotohanan ay, ang banal na tubig ay hindi lamang isang simbolo ng relihiyon o isang kakaibang tradisyon. Ito ay isang malakas na sakramento na infused sa pagpapala ng simbahan, na may hawak na tunay, nasasalat na kapangyarihan upang maprotektahan ka, upang matulungan kang pagalingin at itaboy ang mga negatibong, mapang, api na impluensya mula sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Ngunit ang pangunahing tanong, ang dapat nating tanungin sa ating sarili ng taimtim na katapatan, ito ba? Ginagamit mo ba ito ng tama? O ito ba ay nakaimbak lamang? Ang napakalawak na mga benepisyo nito ay naiwan sa napakaraming mga tahanan, nakalimutan ng isang bote ng banal na tubig. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang kalasag, hinimok upang ipagtanggol laban sa kasamaan, at simpleng hayaan itong magtipon ng alikabok sa isang sulok habang ang labanan ay nagagalit sa paligid mo. Ito ang mismong senaryo na binalaan ni Padre Pio, at kung ano ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring mabago kung paano ka nakakaranas ng espiritual na proteksyon, kapayapaan, at pagkakaroon ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 kritikal na pagkakamali na halos lahat ay gumagawa ng banal na tubig. At mas mahalaga, ang tamang paraan upang magamit ito ayon sa malalim na espiritual na pananaw ng Padre Pio. Ang huling pagkakamali na tatalakayin natin ay partikular na mahalaga dahil maaaring ito ang mismong kadahilanan na hindi mo nararanasan ang kapunuan ng proteksyon at mga pagpapala na nais ng Diyos para sa iyong tahanan. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng karunungan ng dakilang santo na ito, inaanyayahan kita na sumulat sa mga komento sa ibaba. Protektahan ang aking tahanan, Padre Pio. Ang simpleng gawa ng pananampalataya na ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang pagbubukas ng iyong puso, isang sinyas sa langit na handa kang matanggap ang mensahe na ibabahagi ko. Mangyaring manatili sa akin hanggang sa pinakadulo ng paglalakbay na ito ng magkasama, dahil ang pangwakas na paghahayag tungkol sa paggamit ng banal na tubig ay ang pinakamalakas. Naglalaman ito ng lihim sa pag-unlock ng uri ng maliit, pang-araw-araw na mga himala na si Padre Pio mismo ay nasaksihan sa buhay ng mga sinundan. Nang tama ang sagradong kasanayan na ito, sa mga bahay na Katoliko sa buong mundo, makikita mo ang mga bote ng banal na tubig na ito.
Ang ilan ay natatanggap ito na may mahusay na debosyon mula sa font ng simbahan. Ang iba ay pinapanatili ito sa isang espesyal na pandekorasyon na lalagyan at maraming inilalagay ito malapit sa pasukan ng kanilang tahanan. Ito ay isang maganda at sinaunang tradisyon na direktang nag-uugnay sa atin sa puso ng ating pananampalataya. Ngunit mayroong isang bagay na sinusunod ni Padre Pio na dapat bigyan kami ng lahat ng pag-pause. Napansin niya na ang karamihan sa mga tao ay tinatrato ang banal na tubig bilang isang simbolo ng pasibo, isang bagay na pag-aari, sa halip na ang aktibo, pabago-bagong espiritual na tool na ito ay palaging sinadya. Nakita niya ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang malakas na gamot na inireseta ng banal na manggagamot, ngunit hindi talaga ito kinukuha, o pagmamay-ari ng isang master-forged na kalasag, ngunit hindi kailanman itataas ito sa harap ng panganib. Ang banal na tubig ay pinagpala ng isang pari na sa pamamagitan ng awtoridad na ibinigay sa kanya ni Kristo at ng simbahan ay humingi ng proteksyon at pagpapala ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang kakaibang tradisyon. Ito ay isang tunay at nasasalat na channel ng biyaya na kinikilala ng mga banal, mystics, at mga espiritual na awtoridad sa buong siglo. Si Padre Pio, isang tao na nanganak ng sagradong stigmata ni Kristo at kilala sa kanyang malalim na espiritual na mga regalo, ay may isang espesyal, matalim na pag-unawa sa mga hindi nakikita na katotohanan na nakapaligid sa atin. Nakikita niya kung ano ang hindi maaaring, ang mga espiritual na laban, ang banayad na impluensya, at ang hindi nakikitang mga pakikibaka na nagaganap sa paligid ng ating mga tahanan at pamilya bawat araw. At binigyang diin niya paulit-ulit ang kritikal na kahalagahan ng banal na tubig bilang pangunahing pagtatanggol laban sa mga hindi nakikitang mga hamon na ito. Madalas niyang sabihin sa mga lumapit sa kanya para sa espiritual na patnubay na ang banal na tubig ay isang makapangyarihang sakramento na may mga epekto na hindi kailanman naranasan ng karamihan sa mga naniniwala. Labis siyang nababahala sa kung gaano karaming mga tapat na Katoliko ang may banal na tubig sa kanilang mga tahanan, ngunit naninirahan pa rin sa isang estado ng espiritual na kahinaan. Ang mga palatandaan ng kahinaan na ito ay madalas na banayad, ngunit patuloy. Ang mga pangangatwiran na sumiklab sa wala, isang pakiramdam ng bigat o kalungkutan sa ilang mga silid ng iyong bahay, isang biglaang kahirapan sa paghahanap ng mga salita upang manalangin, hindi may paliwanag na hindi mapakali sa gabi, o isang pangkalahatang nakakagulat na ang isang bagay ay hindi tama sa kapaligiran ng iyong tahanan. Maaari kang magtataka kung bakit sa kabila ng iyong pananampalataya at iyong mga dalangin, nagpapatuloy ang mga paghihirap na ito. Ayon kay Padre Pio, ang sagot ay maaaring maging mas simple kaysa sa iniisip mo. Maaaring hindi ka gumagamit ng mga espiritual na tool na ang simbahan ay mapagbigay na ibinigay sa paraang inilaan nilang magamit. Hindi ito tungkol sa pamahiin o mahiwagang pag-iisip. Malayo rito. Ito ay tungkol sa pag-unawa at maayos na paggamit ng mga espiritual na regalo na naipasa sa pamamagitan ng aming tradisyon ng pananampalataya. Ang banal na tubig, kapag ginamit ng pananampalataya, paggalang at pag-unawa, ay nagiging isang malakas na gawi para sa proteksyon at pagpapala ng Diyos. Hayaan akong ibahagi sa iyo ngayon ang 5 kritikal na pagkakamali na nakilala ni Padre Pio tungkol sa paggamit ng banal na tubig at kung paano maibabago ang pagwawasto sa kanila ng iyong espiritual na proteksyon. Ang mga pananaw na ito ay hindi malawak na itinuro, ngunit nagmula ito sa isang santo na nagtataglay ng pambihirang espiritual na pangitain. Handa ka na bang matuklasan
kung ano ang alam ni Padre Pio tungkol sa banal na tubig na hindi natututo ng karamihan sa mga Katoliko. Magsimula tayo sa una at pinakapangunahing pagkakamali. Ang unang kritikal na pagkakamali na kinilala ni Padre Pio ay simpleng ito. Pagkakaroon ng banal na tubig sa iyong tahanan, ngunit bihira kung dati gamit ito. Kaya maraming mga tao ang nakakakuha ng banal na tubig mula sa kanilang parokya. Dalhin ito sa bahay na may pinakamahusay na hangarin at pagkatapos ay umupo ito. Nakaupo ito sa isang istante, sa isang gabinete na hindi nababago ng maraming buwan, kahit na mga taon, lamang na mailabas sa isang sandali ng talamak na krisis o takot. Ang pamamaraang ito ay ganap na nakaligtaan ang malalim na proteksyon sa espiritu na nagmula sa regular, pare-pareho na paggamit nito. Itinuro ni Padre Pio na ang banal na tubig ay hindi inilaan upang maging isang mapagkukunan lamang ng emergency. Dapat itong pinagtagpi sa mismong tela ng ating pang-araw-araw na espiritual na kasanayan. Madalas niyang inihambing ito sa pang-araw-araw na panalangin. Hindi lamang tayo nagdarasal kapag nasa malalim na problema tayo, pinapanatili natin ang isang pare-pareho na buhay ng panalangin upang mabuo at alagaan ang ating kaugnayan sa Diyos, upang mapanatiling bukas ang channel ng komunikasyon. Sa parehong paraan, payo niya na ang banal na tubig ay dapat hawakan ang iyong tahanan at ang iyong pamilya araw-araw. Ang kapangyarihan nito, ipinaliwanag niya, ay nagtatayo ng isang proteksyon na espiritual na hadlang na talagang nagpapalakas at nagpapatibay ng may pare-pareho na paggamit. Ipinaliwanag niya na ang regular na aplikasyon ng banal na tubig ay lumilikha ng isang kapaligiran na sisingilin sa espiritual, isang kapaligiran na nagiging lumalaban at maging sa mga negatibong impluwensya. Ang tamang diskarte, ayon sa kanyang pagtuturo, ay ang paggamit ng banal na tubig tuwing umaga at tuwing gabi. Sa umaga, pagpalain ang iyong sarili at ang mga miyembro ng iyong pamilya na may tanda ng krus bago may umalis sa bahay para sa paaralan o trabaho. Sa gabi, iwiwisik ang isang maliit na halaga sa mga pangunahing lugar ng iyong bahay, sala, kusina, at lalo na ang mga silid, tulugan bago ka matulog. Hindi ito nangangailangan ng maraming tubig. Ilang patak lamang na ginamit na may nakatuon na pananampalataya at malinaw na hangarin ay higit pa sa sapat. Ang susi ay pare-pareho at paggalang na kinikilala na ang simpleng kilos na ito ay nag-uugnay sa iyong pisikal na puwang na may isang malakas na pagpapala sa espiritu. Hayaan akong magbahagi ng isang kwento sa iyo. Isang pamilya na kilala ko, ang Garcias, ay nakakaranas ng isang panahon ng hindi pangkaraniwang pagigting. Ang mga magulang, sina Marco at Sofia, ay tapat na mga Katoliko. Ngunit ang kanilang tahanan ay naging isang lugar ng alitan. Ang mga maliliit na hindi pagkakasundo ay hindi maipaliwanag na sumabog sa malakas na mga argumento. Ang kanilang dalawang maliliit na bata ay nagkakaproblema sa pagtulog. Madalas na nakakagising mula sa mga bangungot. Mayroon silang isang bote ng banal na tubig, isang regalo mula sa ina ni Sofia na umupo na hindi nagamit sa kanilang gabinete sa kusina. Matapos marinig ang tungkol sa pagtuturo na ito, nagpasya silang subukan ito. Tuwing gabi, bago matulog, si Marco ay lalakad sa kanilang maliit na bahay na binubura ng ilang patak sa bawat silid habang si Sofia ay nanalangin ng isang tahimik na Hail Mary. Isang bagay na kapansin-pansin ang nangyari. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang buong kapaligiran sa kanilang bahay ay kapansin-pansin na lumipat. Ang mga argumento ay nabawasan ng malaki. Ang mga bata ay nagsimulang matulog ng mapayapa sa gabi. Inilarawan ito ni Sofia sa akin ng mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya na parang ang aming bahay ay maaaring huminga muli.
Ito ay hindi lamang isang psikolohikal na epekto. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang banal na tubig, kapag ginamit ng may pananampalataya, ay talagang naglilinis ng espiritual na kapaligiran ng isang bahay, tulad ng pagbubukas ng mga bintana sa isang araw ng tagsibol, ay nagre-refresh sa hangin sa loob. Ang mga epekto nito ay tunay, nasasalat, at nagiging mas malakas sila sa paglipas ng panahon na may pare-pareho na paggamit. Ngayon na nauunawaan mo ang napakahalagang kahalagahan ng pang-araw-araw na paggamit, magpatuloy tayo sa pangalawang mahalagang pagkakamali na pumipigil sa napakaraming tao na makaranas ng buong kapangyarihan ng banal na tubig. Ang pangalawang kritikal na pagkakamali na sinusunod ni Padre Pio ay ang paggamit ng banal na tubig nang walang wastong hangarin o nakatuon na panalangin. Kaya maraming mga tao, kahit na ginagamit nila ito araw-araw, ay iwiwisik ito ng madali, halos mekanikal, bilang bahagi ng isang nakagawiang. Ang kanilang mga isip ay nasa ibang lugar, iniisip ang araw sa hinaharap o ang mga panukalang batas na kailangan nilang bayaran. Ito ay nagmadali, walang pag-iisip na pagkilos na makabuluhang binabawasan ang pagiging epektibo nito. Ang banal na tubig ay hindi isang mahiwagang sangkap na automatikong gumagana tulad ng ilang uri ng spiritual na air freshener. Ito ay isang sakramento at ang kapangyarihan nito ay dumadaloy sa ating pananampalataya at pagpapala ng simbahan. Binigyang diin ni Padre Pio na ang aming hangarin ay kung ano ang nagbabago ng isang simpleng pisikal na pagkilos sa isang malakas na kasanayan sa espiritual. Kapag gumagamit tayo ng banal na tubig ng may pag-iisip, na may isang puso na puno ng pananampalataya at isang isip na nakatuon sa panalangin, isinaaktibo natin ang buong potensyal na espiritual. Ituturo niya na ang kapangyarihan ng banal na tubig ay dumami kapag sinamahan ito ng taos-pusong panalangin. Hindi ito tungkol sa dami ng tubig na ginagamit mo, ngunit ang kalidad ng pananampalataya na nasa likod ng paggamit nito. Ipinaliwanag niya na ang banal na tubig ay nagiging isang conduit para sa banal na proteksyon kapag sinasadya nating inaanyayahan ang presensya ng Diyos na magtrabaho sa pamamagitan nito. Ang tamang diskarte ay samahan ng bawat isa sa bawat paggamit ng banal na tubig na may isang maikli ngunit sinasadyang panalangin. Bago mo iwiwisik ang tubig sa iyong tahanan o pagpalain ang iyong sarili, i-pause lamang. Kumuha ng isang solong, malalim na paghinga upang isentro ang iyong sarili. Maaari mong ipanalangin ang aming Ama, ang Hail Mary, o isang simpleng invocation kay Saint Michael the Archangel. Ang isang malakas na panalangin na madalas na inirekomenda ni Padre Pio ay ito: Panginoon, nawa ang banal na tubig na ito ay isang tanda ng iyong proteksyon at ang iyong pag-ibig sa bahay na ito. Sa pamamagitan nito, linisin ang lugar na ito ng lahat ng negativity at punan ito ng iyong kapayapaan. Amen. Ang susi ay upang hulaan ang hindi nababagabag na link sa pagitan ng pisikal na pagkilos at ang iyong espiritual na hangarin. Habang pinapawi mo ang tubig, mailarawan ang napakatalino, mapagmahal na ilaw ng Diyos, pagpapala, pagkalat sa silid. Habang ginagawa mo ang tanda ng krus sa iyong noo ng banal na tubig, tunay na naramdaman ang proteksyon na pagkakaroon ng Diyos na nakapaligid sa iyo tulad ng isang kalasag. Ang mapag-iisip na diskarte na ito ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng isang nakagawiang, walang laman na ritual at isang pagbabago, nagbibigay buhay sa espiritual na kasanayan. Kapag ang banal na tubig ay ginagamit-gamit ang malay-tao na hangarin at panalangin na ito, sisimulan mong mapansin ang banayad ngunit makabuluhang pagbabago sa iyong espiritual na kapaligiran ng isang mas malaking pakiramdam ng kapayapaan
isang pakiramdam ng kaligtasan at proteksyon, at isang mas nasasalat na kamalayan ng banal na presensya. Simula ngayon, inaanyayahan kita na gumawa ng isang pangako. Hindi lamang regular na gumamit ng banal na tubig, kundi upang magamit ito ng dalangin. Kunin ang ilang mga dagdag na segundo, isentro ang iyong puso at isip, magsalita ng isang simpleng panalangin mula sa iyong kaluluwa, at magtiwala sa napakalawak na kapangyarihang espiritual na dumadaloy sa pamamagitan ng mapalad na sakramento na ito. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ikatlong kritikal na pagkakamali, nais kong ibahagi ang isang bagay na mahalaga sa iyo, na makakatulong na mapalalim pa ang iyong espiritual na kasanayan. Habang ginalugad namin ang mga makapangyarihang turo na ito mula sa Padre Pio, naintindihan kong baka gusto mong lumalim. Ngayon ay magpatuloy tayo habang natuklasan natin ang pangatlong kritikal na pagkakamali na ginawa ng maraming tao. Ang pangatlong kritikal na pagkakamali na natukoy ni Padre Pio ay hindi pagtupad na protektahan ang mga daanan ng iyong tahanan. Ayon sa kanyang espiritual na pangitain, ang mga pintuan ng pintuan at bintana ng aming mga tahanan ay malalim na makabuluhan. Ang mga ito ay ang mga espiritual na pores ng ating buhay na espasyo. Ang mga puntos na kung saan ang parehong pagpapala at negativity ay maaaring makapasok. Maraming mga tao ang maaaring gumamit ng banal na tubig paminsan-minsan sa loob ng kanilang mga tahanan, ngunit ganap nilang pinapabayaan ang mga mahahalagang hangganan na ito. Itinuro ni Padre Pio na ang mga puntos ng pagpasok na ito ay nangangailangan ng espesyal na pansin at regular na pagpapala na may banal na tubig upang lumikha ng isang espiritual na hadlang ng proteksyon. Ipapaliwanag niya na ang threshold ng iyong tahanan ay isang hangganan sa espiritu. Kapag ito ay pinagpala ng regular sa banal na tubig, ito ay nagiging isang uri ng espiritual na filter na tinatanggap ang positibo, banal na impluensya habang pinipigilan at binababad ang mga negatibo. Inihambing pa niya ito sa pagkakaroon ng isang banal na sistema ng seguridad para sa iyong espiritual na tahanan. Ang pagtuturo na ito ay sumasalamin sa isang sinaunang karunungan sa espiritu na kinikilala sa maraming mga tradisyon, na ang mga daanan ng pagpasok ay simboliko at makapangyarihan sa espiritual. Sa ating tradisyon ng Katoliko, ang pagpapala ng mga pintuan na may banal na tubig ay lumilikha ng isang banal na puwang, isang bahay na malinaw na nakahiwalay para sa Diyos. Ang tamang diskarte, ayon kay Padre Pio, ay pagpalain ng lahat ng pangunahing mga daanan sa iyong bahay kahit isang beses sa isang linggo. Kumuha ng isang maliit na halaga ng banal na tubig sa iyong mga daliri at bakas ang isang maliit, hindi nakikita na krus sa bawat door frame at window frame habang nagsasabi ng isang panalangin ng proteksyon. Bigyang pansin ang iyong pangunahing pintuan ng pasukan dahil ito ang pangunahing landas sa iyong personal, sagradong puwang. Ang isang simpleng ngunit malakas na panalangin para sa hangaring ito ay, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na tubig na ito, hinihiling ko na ang kapayapaan, pag-ibig at pagpapala ay maaaring makapasok sa bahay na ito. Sa pamamagitan ng Padre Pio, protektahan ang entryway na ito mula sa lahat ng pinsala at lahat ng negativity. Amen. Para sa dagdag na proteksyon, madalas na iminungkahi ni Padre Pio na mapanatili ang isang maliit na banal na font ng tubig na malapit sa iyong pangunahing pintuan ng pasukan. Naghahain ito ng dalawang layunin. Ito ay isang praktikal na paalala na pagpalain ang iyong sarili sa tuwing papasok ka at umalis, at ito ay kumikilos bilang isang tuloy-tuloy na punto ng pagpapala para sa mismong threshold ng iyong tahanan.
kapag ipinatutupad mo ang pagsasanay na ito ng palagi. Nilikha mo ang tinatawag niyang isang banal na hangganan sa paligid ng iyong puwang sa buhay. Marami ang sumusunod sa pagtuturo na ito ay nag-uulat ng isang kapansin-pansin na pagkakaiba sa kapaligiran ng kanilang tahanan ng isang pakiramdam ng magaan, kapayapaan at isang nasasalat na pakiramdam ng proteksyon na tila nagmula sa mga daanan ng pagpasok at sumisid sa buong tahanan. Ang pagpapala ng iyong mga daanan ng pagpasok ay hindi isang beses na pagkilos, ngunit isang patuloy na espiritual na kasanayan. Tulad ng regular nating pag-lock ang aming mga pisikal na pintuan para sa seguridad, ang regular na pagpapala ng aming mga pintuan ay nagbibigay ng isang tuloy-tuloy na espiritual na seguridad para sa lahat na nakatira sa loob. Ngayon ay lumipat tayo sa ika-4 na pagkakamali na binalaan ni Padre Pio, isa na nakakaapekto sa isang partikular na mahina na oras sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ika-4 na kritikal na pagkakamali na nakilala ni Padre Pio ay ang pagpapabaya sa pagpalain ng iyong kama bago matulog. Hindi mabilang na mga tao ang nakakaranas ng hindi pagkakatulog, nagdurusa sa mga bangungot, o nakakaramdam ng kakaiba, nababalisa ng mga sensasyon sa gabi, nang hindi napagtanto na ang kanilang lugar ng pahinga ay maaaring makinabang ng labis mula sa proteksyon ng banal na tubig. Ang oras ng pagtulog ay isang makabuluhang panahon sa espiritual. Itinuro ni Padre Pio na sa panahon ng pagtulog, kapag ibinaba ang ating mga malay, tao na panlaban at bumaba ang ating bantay, maaari tayong maging masusugatan sa mga espiritual na impluensya, kapwa mabuti at masama. Ito ang dahilan kung bakit inilagay niya ang tulad ng isang espesyal na diin sa pagpapala sa aming mga lugar na natutulog. Pinapayuhan niya ang mga lumapit sa kanya na may mga kaguluhan sa pagtulog na ang lugar kung saan mo ginugol ang isang ikatlong ng iyong buhay ay nararapat sa espesyal na proteksyon sa espiritu. Ipinaliwanag niya na maraming mga hindi mapakali na gabi, nababagabag ng mga pangarap at damdamin ng pagkabalisa sa nokturnal ay maaaring mapawi sa pamamagitan ng simple, tapat na kasanayan na ito. Ang tamang diskarte ay upang iwiwisik ang ilang patak ng banal na tubig sa iyong unan at sa 4 na sulok ng iyong kama bago matulog, habang nagsasabi ng isang maikling panalangin para sa mapayapang pahinga. Hindi ito kailangang maging detalyado. Gawin lamang ang tanda ng krus gamit ang tubig sa iyong kama at humingi ng proteksyon ng Diyos. Isang magandang panalangin na inirekomenda niya ay ito: Panginoon, sa pamamagitan ng banal na tubig na ito, pagpalain ang aking pahinga ngayong gabi. Ipadala ang iyong mga banal na anghel upang bantayan ako. Bigyan mo ako ng mapayapang pagtulog at i-refresh ang aking katawan at kaluluwa. Sa pamamagitan ng Padre Pio, protektahan ako mula sa lahat ng mga kaguluhan sa gabi. Amen. Nais kong ibahagi ang isang kamanghamanghang patotoo na naglalarawan ng kapangyarihan ng pagsasanay na ito. Ang isang babaeng nagngangalang Catherine ay nagdusa mula sa talamak na hindi pagkakatulog at mga gabi na puno ng pagkabalisa sa loob ng maraming taon. Sinubukan niya ang maraming mga gamot at mga terapiya, ngunit ang kanyang pagtulog ay nanatiling fragment at malalim na walang pag-asa. Masindak siya sa gabi. Matapos malaman ang tungkol sa pagtuturo na ito, sinimulan niyang matapat na pagpalain ang kanyang kama tuwing gabi. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang makaranas ng malalim na pagbabago. Sinabi niya sa akin na hindi lamang siya nakatulog ng mas madali, ngunit ang kanyang pagtulog ay naging mas malalim, mas restorative. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, nagbahagi siya. Nagising ako na tunay na nagpahinga.
ng walang pamilyar na pagkabalisa na dati nang pinagmumultuhan ng aking mga gabi. Ang pagsasanay na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nakakaranas ng nakakabagabag na mga pangarap, paralysis sa pagtulog, o isang pakiramdam ng kalungkutan o hindi mapakali sa kanilang silid-tulugan. Lumilikha ang banal na tubig kung ano ang inilarawan ni Padre Pio bilang isang santuaryo ng pahinga, isang inilaan at protektado na puwang para sa mapayapa, pagpapanumbalik na pagtulog. Alalahanin na ang pagpapala na ito ay hindi nangangahulugang gawin lamang kapag nakakaranas ka ng mga problema. Tulad ng iba pang mga kasanayan na napag-usapan natin, ang pagiging epektibo nito ay may pare-pareho, tapat na paggamit. Gumawa ng pagpapala sa iyong kama ng banal na tubig bilang isang regular na bahagi ng iyong gawain sa gabi. Tulad ng maaari mong i-brush ang iyong mga ngipin o sabihin ang iyong mga panalangin sa gabi. Ngayon suriin natin ang ikalimang pagkakamali na binalaan ni Padre Pio, isa na may kinalaman sa pinakamahina at mahalagang mga miyembro ng ating pamilya. Ang ikalimang kritikal na pagkakamali na nakilala ni Padre Pio ay hindi pagtupad na protektahan ang pinakamahina sa iyong sambahayan, lalo na ang mga bata. Maraming mga mapagmahal na magulang ang nagdarasal para sa kanilang mga anak araw-araw, ngunit hindi mapapansin ang makapangyarihan, nasasalat na proteksyon na ang pagpapala sa kanila ng direkta sa banal na tubig ay maaaring magbigay. Ang mga bata, ayon kay Padre Pio, ay mas sensitibo sa espiritual at mas kaakit-akit kaysa sa mga matatanda. Ang kanilang mga espiritual na hangganan ay umuunlad pa rin na ginagawang kapwa nila alam ang mga espiritual na katotohanan at kung minsan ay maaaring mas mahina sa mga negatibong impluensya o mga kaguluhan sa espiritu. Ito ang dahilan kung bakit inilagay niya ang tulad ng isang espesyal na diin sa pagsasanay na ito. Ipapaliwanag niya na ang mga bata ay nakakakita ng espiritual na mundo ng mas kaagad kaysa sa ginagawa ng karamihan sa mga may sapat na gulang. Kailangan nila ang espesyal na proteksyon na ibinibigay ng banal na tubig. Itinuro niya na ang pagpapala ng mga bata ng regular hindi lamang ang nagpoprotekta sa kanila, ngunit nakakatulong din na mapanatili ang kanilang likas na espiritual, na kadalisayan, at pagiging sensitibo sa isang positibong paraan. Ang tamang diskarte ay simple, ngunit malalim na maganda. Tuwing gabi, marahil bilang bahagi ng kanilang gawain sa oras ng pagtulog, maglagay ng isang maliit na patak ng banal na tubig sa iyong hinlalaki at gawin ang tanda ng krus sa noo ng iyong anak habang nagsasabi ng isang maikling, mapagmahal na pagpapala. Maaari itong maging isang mahalagang kayamanan na nagbibigay ng parehong espiritual na proteksyon at isang sandali ng malalim, mapagmahal na koneksyon. Ang isang banayad na panalangin na iminungkahi niya ay pagpalain ka ng Diyos at panatilihing ligtas ka. Nawa ang banal na tubig na ito ay maprotektahan ka mula sa lahat ng pinsala at bigyan ka ng mapayapang pahinga. Sa pamamagitan ng mga anghel at mga banal, naway bantayan ka ng Diyos ngayong gabi. Amen. Ang pagsasanay na ito ay hindi limitado sa mga bata. Maganda itong angkop para sa mga miyembro ng pamilya ng lahat ng edad. Ang mga asawa ay maaaring pagpalain ang bawat isa. Ang mga batang may sapat na gulang ay maaaring mag-alok ng pagpapala na ito sa kanilang mga matatandang magulang. Ang susi ay gawin ito sa tunay na pag-ibig at taimtim na pananampalataya. Ang gumagawa ng pagsasanay na ito, lalo na ang pagiging pare-pareho nito. Sa halip na maghintay ng mga oras ng krisis o takot, tulad ng isang bata na may isang bangungot, ang regular na pagpapala na ito ay lumilikha ng tinatawag na Padre Pio na isang mantle ng proteksyon na lumalakas at mas nababanat sa paglipas ng panahon.
Ang espiritual na kalasag na ito ay nagiging isang elemento ng pundasyon para sa kagalingan at pag-unlad ng bata. Ang pagpapala na ito ay tumutukoy sa isang bagay na paulit-ulit na naobserbahan ni Padre Pio, na maraming mga paghihirap sa espiritual at emosyonal ang maiiwasan sa pamamagitan ng simple, pare-pareho na mga kasanayan sa espiritual sa loob ng bahay. Ito ang isa sa mga pinaka-na-access at makapangyarihan sa kanilang lahat. Magsimula ngayong gabi, pagpalain ang bawat miyembro ng iyong sambahayan bago sila matulog. Pansinin kung paano ang simple, mapagmahal na kilos na ito ay lumilikha ng isang sandali ng kapayapaan at koneksyon habang nagtatatag din ng isang malakas na proteksyon sa espiritu na umaabot sa gabi. Sa paglipas ng panahon, maaari mong obserbahan ang banayad ngunit makabuluhang pagbabago sa kagalingan at kapayapaan ng iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, lumipat tayo sa pinakamalalim na pagtuturo na ibinahagi ni Padre Pio tungkol sa banal na tubig, isang paghahayag na nakatali sa lahat ng mga gawin na ito at inihayag ang kanilang tunay, nagbabago na espiritual na potensyal. Ngayon ay napunta tayo dito. Ang pinakamalalim na pagtuturo, Padre Pio, ay nagbahagi tungkol sa banal na tubig, isang espiritual na pananaw na kakaunti ang nauunawaan, ngunit may hawak na susi upang makaranas ng makahimalang kapangyarihan sa iyong buhay. Inihayag niya na ang banal na tubig ay hindi lamang proteksyon, aktibong nagbabago ito. Kapag ginamit ng tama, kasama ang 5 mga kasanayan na tinalakay natin ng magkasama, ang banal na tubig ay nagiging isang conduit para sa aktwal na mga himala at banal na interbensyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sasabihin ni Padre Pio sa kanyang mga anak na espiritual na ang banal na tubig ay isang sisidlan ng biyaya ng Diyos na maaaring magbago hindi lamang sa iyong espiritual na kapaligiran, kundi pati na rin ang iyong pisikal na mga kalagayan. Ipinaliwanag niya na ang karamihan sa mga naniniwala ay hindi kailanman nasasaksihan ang kapangyarihang ito ng pagbabagong anyo dahil ginagamit nila ito ng sporadically, walang pag-iisip o hindi kompleto. Ang paghahayag ay ito, banal na tubig. Kapag ginamit ng palagi, panalangin at komprehensibo, ay lumilikha ng tinatawag na Padre Pio na isang kaskad ng biyaya na dumadaloy sa bawat solong aspeto ng iyong buhay. Hindi na ito tungkol sa proteksyon mula sa mga negatibong bagay. Ito ay tungkol sa aktibo, malakas na pag-anyaya sa banal na pagpapala, pagpapagaling, pagkakaloob at kapayapaan sa iyong mga kalagayan. Napansin niya na ang mga pamilyang gumamit ng banal na tubig ay wastong nakaranas hindi lamang sa mga espiritual na benepisyo tulad ng kapayapaan at proteksyon, kundi pati na rin ang mga nasasalat na pagpapabuti sa kanilang kalusugan, kanilang mga relasyon, at maging ang kanilang material na kagalingan. Ang regular, tapat na paggamit ng banal na tubig ay nagbubukas ng mga channel para sa biyaya ng Diyos na dumaloy ng mas sagana at malayang sa bawat lugar ng iyong buhay. Nangyayari ito dahil ang tamang paggamit ng banal na tubig ay hindi lamang isang nakapag-iisang ritual. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng buhay na pananampalataya na higit na nakahanay sa atin sa kalooban ng Diyos at magbubukas ng ating mga puso upang matanggap ang kanyang mga pagpapala. Sa bawat oras na gumagamit ka ng banal na tubig na may hangarin at panalangin, epektibong nagsasabi ka ng isang malakas na oo sa presensya ng Diyos at ang kanyang pagkilos sa iyong buhay. Kapag ang lahat ng 5 mga kasanayan na tinalakay namin ay isinama sa iyong pang-araw-araw na regular na paggamit sa buong araw, maingat na panalangin, pagpapala ng mga daanan ng pagpasok, proteksyon ng iyong kama, at pagpapala ng mga miyembro ng iyong pamilya,
na nilikha mo kung ano ang tinawag ni Padre Pio ng isang kumpletong circuit ng biyaya sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Ang kumpletong, holistic na diskarte na ito ay kung ano ang nakikilala sa mga kaswal na gumagamit ng banal na tubig mula sa mga nakakaranas ng buong pagbabago ng kapangyarihan nito. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng paminsan-minsang proteksyon sa espiritual at pamumuhay sa loob ng isang tuloy-tuloy, nagbibigay buhay na daloy ng banal na pagpapala. Ang mga palatandaan na ang pagbabagong ito ay nagaganap ay nagsasama ng isang mas malalim, mas maraming kapayapaan sa iyong tahanan, pinabuting pagtulog at pisikal na kagalingan, mas malakas at mas maayos na relasyon sa pamilya, isang walang katapusang proteksyon mula sa mga aksidente at kasawian, at isang nadagdagan, napapanahong kamalayan ng pagkakaroon ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Si Padre Pio ay madalas na magpapayo sa mga taong lumapit sa kanya na may tila hindi masusukat na mga problema upang simulan ang kumpletong kasanayan na ito sa banal na tubig bago ang anupaman. Marami ang bumalik sa kanya, namangha sa kung paano ang mga sitwasyon na natigil sa loob ng maraming taon ay biglang nagsimulang lutasin sa sandaling ipinatupad nila ang pagsasanay na ito ng matapat. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa mga espiritual na tool na ibinigay ng simbahan sa paraang inilaan nilang magamit. Kapag ginagawa natin ito ng may taimtim na pananampalataya, binubuksan natin ang ating sarili sa kapunuan ng biyaya na labis na nais ng Diyos na ibuhos sa ating buhay. Handa ka na bang maranasan ang pagbabagong ito sa iyong sariling buhay? Ang pagpili upang magsimula ngayon ay maaaring markahan ang isang punto ng pag-on sa iyong espiritual na paglalakbay at ang kagalingan ng iyong buong sambahayan. Ngayon, natuklasan namin ang 5 mahahalagang turo mula sa Padre Pio tungkol sa wastong paggamit ng karunungan ng banal na tubig na nanatiling nakatago mula sa napakaraming. Hindi ito komplikadong mga ritual, ngunit simple, malakas na kasanayan na maaaring magbago ng iyong espiritual na proteksyon. Nalaman namin na ang banal na tubig ay dapat gamitin araw-araw na sinamahan ng maingat na panalangin. Nalaman namin na ang aming mga daanan ng pagpasok ay nangangailangan ng regular na pagpapala. Ang aming mga kama ay dapat na banal para sa mapayapang pahinga, at ang ating pamilya ay karapat-dapat sa espesyal na proteksyon na ito. Higit sa lahat, natuklasan namin ang malalim na paghahayag ni Padre Pio na ang banal na tubig, kung ginamit ng tama, ay lumilikha ng isang tuloy na daloy ng biyaya na nagbabago sa ating buong buhay. Isipin ang iyong tahanan na naging isang tunay na santuwaryo ng kapayapaan. Isipin ang iyong pagtulog na nagiging malalim na pagpapanumbalik. Isipin ang iyong mga relasyon sa pamilya na lumalakas. Ito ang potensyal na nakita ni Padre Pio sa wastong paggamit ng malakas na sakramento na ito. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa amin na ang banal na tubig ay mas malakas kaysa sa iyong pinaniniwalaan. Gamitin ito ng pananampalataya at makakakita ka ng mga himala sa iyong buhay. Ngayon alam mo na, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Kung mayroon kang banal na tubig sa iyong tahanan, magsimula ngayon upang magamit ito ng may layunin at pananampalataya. Kung wala ka, bisitahin ang iyong simbahan ng parokya sa lalong madaling panahon upang makakuha ng ilan. Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagpapala sa iyong tahanan, iyong pamilya at sa iyong sarili. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay. Kung ang mga turo ni Padre Pio ay humipo sa iyong puso, sumulat sa mga komento, "Salamat Padre Pio para sa karunungan na ito." Ang iyong puna
ay tumutulong sa pagkalat ng mahalagang mensahe na ito. Tandaan na gusto ang video na ito, ibahagi ito at mag-subscribe para sa higit pang mga espiritual na pananaw. Nawa ang Padre Pio ay namamagitan para sa iyo at nawa ang wastong paggamit ng banal na tubig ay magdala ng mga bagong pagpapala, proteksyon at malalim na kapayapaan sa iyong tahanan at pamilya. Salamat sa pagsali mo sa akin ngayon. Pagpalain ka sana ng Diyos.